Hello guys, so ngayon pala is punta kami ng aming hairdresser para magpa-touch ng roots at saka magpa-highlights yung bata. So mainit ngayon, so kailangan natin lagay yung air condition. Okay, init ngayon guys, ayan. So magpapa-touch lang ako ng roots. Di ko alam kung magkano ang bayad, but pagdating namin doon is doon ko na malalaman kung magkano. Kasi mura lang naman siya, kasi mabait yung babaeng to. I always go to her kasi komportable na ako na siya ang gumagawa ng aking buhok. So ayan. So punta lang kami, okay? Ayan, magdadrive lang ako. Guys, pero drive safe lang tayo. Ayan. Pero pagdating doon talaga sa highway, bawal na ako. Baka makita tayo ng police. Bigyan tayo ng ticket. Ayan. Bawal talaga dito guys. If rules yun, rules talaga, you have to follow. Ayan. Okay guys, tayo lang tayo dito. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Tsaka ayan. So ayan nga guys, papunta kami ngayon. Punta kami sa Pateri Terrace. Yun ang tawag ng lugar na papuntahan namin para gumawa ng aming buhok. Sana hindi siya mahal kasi nga minsan randomly lang, kasi pag nakikita niya na malaki yung trabahuin ng buhok mo, so meaning to say may dagdag yun. So hindi ko lang alam kung magkano ang pangkulay kasi nagtaas na ngayon eh, lahat nagtaasan na. So we'll see kung magkano talaga ang i-quote niya sa atin. Kasi dalawa kasi kami, so I'm hoping na hindi talaga mahal. So today guys is Saturday. So may lakad din yung bata ngayon, yung anak ko. Punta sila sa mga friends niya. Yun ang gagawin niya today. And then yun lang, mauna muna siya kasi meron siyang lakad. Alam mo ng mga bata dito, hindi mo masasabihan yan. Ikaw pa yung mali pag ikaw yung yung bigyan mo sila ng rason na hindi mo sila pagagalain, ganun. Iba kasi yung mga bata dito sa abroad. So kailangan magulang ang mag-adjust. So ganun yun. So andito na kami. So ito yung lugar dito guys. Ayan siya. Tawag niyan is Pateri Terrace. Ayan. Yan yung lugar guys. Hindi naman siya as in talaga na kagandahan, pero yung location niya guys, okay lang. Ayan siya. So dito ako magpapagawa ng aming buhok. And hoping na hindi siya busy. Ayan, malapit lang. Dito na ako magpa-park. Ayan. Para malapit lang ang akyatan. Ay, tabingi pala dito. Ayan. So, ayan guys. Ayan po yung pangalan ng hairdresser namin. Push Hair and Beauty by Nelly. Ayan siya guys. So, sana makamura tayo today. Let's go. So, ayan guys. Excited na ako. Kasi nga, for almost 2 months, hindi nagawa yung buhok ko. Oh, she's not here yet. Okay, mag-aantay lang kami guys. Antay muna kami kay Miss Nelly. Okay guys, so natawa ako kasi gusto ko sana doon mag-vlog sa loob ng salon niya. Kaso ang problema guys, ayaw niya magpa-vlog. Alam niyo guys na napapansin ko na lang ngayon, sa kaka-vlog ng mga tao, siguro feel nila na
yung parang yung privacy nila, hindi na siguro nila tawag dito yung basta may tawag dun eh. Kaso ang problema nga lang, yung mga tao dito sa abroad is natatakot sila sa safety nila, guys. So kaya yun. So ayan. Okay guys, so meron akong chika. Sorry, sa bathroom to dito, kaya maingay. So papasok na sana kami doon sa hairdresser namin. Okay, so sinabi niya sa akin, bawal ka mag-vlog dito. Sabi ko, is there a problem kung mag-vlog ako? Hindi ko lang kukunan yung mukha mo or anything. Sabi niya, alam mo, ayoko talaga kasi I'm not comfortable. Which is I understand. Kasi kailangan natin mga privacy natin sa buhay. But I was kind of like shocked kasi nagpo-post siya sa kanyang social media, sa kanyang Instagram account. So naisip ko, bakit hindi pwede yung iba mag-vlog sa'yo, but pero blasting ka naman sa mga social media mo. So what is the difference? So parang na-shock ako, guys, kasi nga kaya pala karamihan sa mga vlogger ngayon na mga foreigners, mostly mga foreigners, pumupunta sila ng mga Asia countries. Kasi alam nyo guys, dito talaga mostly sa Amerika, kasi sa America based naman ako, parang they felt like yung mga tao nakakasalamuhan nila, they felt like the person who's doing the vlogging is invading their space. Yun ang or privacy, yun ang pagkakaintindi nila. But I felt like, wow, mga tao ngayon, since like nag-pandemic lang, parang ang lutang yung mga utak, tapos feeling, oh my God, I felt like, I don't like to be here anymore. Parang hindi ako happy sa United States country na. I'm not saying like, I'm just explaining what my thoughts are and how people nowadays, yun lang, parang gusto ko sanang i-vlog kasi I wanna support her business. Kasi I love this hairdresser. I know her for a while. But not personally, but you know, we've been talking and blah 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 whatever. Pero feel ko talaga parang, Diyos ko Lord, hindi naman kita bibidyuhan. Isushow ko lang na magpapaherdo ako ngayon, blah blah blah, part of the day. Diyos ko, ayoko talaga. Basta later on, papakita ko sa inyo guys kung paano niya gawin yung resulta nga pala ng aking buhok. Hindi ko kasi siya pwedeng i-vlog na ayaw niya. So ayun. Okay guys, so tapos na. Ayan na yung buhok ko. Ayan. So, alam mo, yung babaeng hairdresser ko guys is napaka-weirdo. Isa siyang Colombian, something Latin America. Galing siya Latin America. So, ang ayaw ko lang ngayon today guys is something is wrong with her. Ayaw ko yung attitude niya this time. Siguro ko gusto niyang mag-charge ako ng mahal. Like, gusto niya mahal na mahal lang ibayad ko sa kanya. Which is, okay lang naman kung mag-demand siya ng ganun. Pero I feel like the treatment, I just don't like her this time. I understand na, you know, lahat tayo is may mga problema, but hello, I'm your customer. Kung customer mo ako, you have to treat me well. Ganun. Kasi nababayad ako. Especially na, you know, Diyos ko. Ewan ko, siya lang kasi yung gumagawa ng buhok ko, guys. So for me, I like her. Yun ang problema. Ewan ko, kadramahan ng mga tao ngayon. Kakaboysit. Yun lang. So later on, check out ko mamaya sa bahay kung okay ba talaga yung buhok. So ayun lang. Hindi lang tayo magpapahalata na nag-video. Yan lang guys. So ito guys, ito yung ginawa niya sa akin. Ayan. Okay naman. Okay naman yung pagkagawa niya ng buhok sa ulo ko. I mean, pagkukulay. Kaya nga gustong gusto ko siya. Kaso nga lang, nag-iinarte ngayon siya. So, oh my God, nakakainis. Alam mo yung, ang hirap maghanap ng magandang hairdresser talaga sa location ninyo. Lalong-lalo na mahilig ka talaga sa mga ganito ganyan, di ba?
Kaso nga lang, siya lang talagang pinagkakatiwalaan ko. Ang problema, nag-iinarte si ate. So, ayun nga guys. So, ayan. Happy naman ako kasi $85 lang yung binayaran ko nito kasi nagpa-touch up lang ako ng roots. Kasi nga, matagal na to. So, 85 lang binayaran ko. Sa anak ko naman is 265 ang mahal kasi daw haircut at saka yung highlights niya. So, ayun. Nagpaganda din yung bata. So, ayan. Maganda naman yung result. Kaso nga lang, being bitchy ngayon yung hairdresser namin. So, ayan. Hello, good morning guys. So, mag-walking na naman ako. Walking na naman tayo. Dala ako ng water. So, this time, sasakay ako sa asawa ko kasi magsiswimming din daw siya. So, tingnan natin kasi pag hindi ka sumama guys, hindi rin yan gagalaw. So, ayan guys, nakarating na kami dito. So, tingnan nyo guys yung beach. Yung Magic Sand Beach. Ayan. Ang dami ngayon naliligo. Ayan. So, maglalakad-lakad lang ako papunta doon. Sundo na yung asawa ko. Maliligo siya. So, ayan. So, later on, lakad-lakad lang tayo dito habang naliligo yung asawa natin. Grabing dami ngayon naliligo, oh. Parang nagsusurfing sila doon yung iba. So, ayan na guys. Mag-walking-walking lang tayo muna. Kasi nga, para sa ating health. Who's this guy? Guys, maganda na siya, oh. Dati kasi hindi pa siya naka-develop dito, pero ngayon okay na siya. Guys, dito sa Hawaii, pag nakita nyo to, shoreline. Okay, shoreline public access, meaning may access po ang mga residente or mga tao basta mga beach. Ayan, Magic Sands Beach Park. Ayan siya guys. Ganda diba? Dapat sana andun ako sa kabila, pero tatakbo ako mamaya just to be safe. Para hindi tayo ma-problema. Balik nga ako dito, baka makan tayo. Ayan. Ganda ngayon na ang panahon dito. Ayan. Tingnan ko lang dito habang maglalakad-lakad tayo. Ah, dito pala is hindi pa siya open. Bawal pa siya. Ah, bawal. Baka pagalitan tayo. Dito na lang tayo. Para safe. Yan guys, ang dami nag-walking talaga. Ayan siya. Tingnan nyo to guys, nakita ko. Ang cute naman. Sino kaya naglagay nito? Ang gaganda oh. Danting is danting. Riga. Cute ah. Galing. Ayan siya. Ay, may nag-camping dito guys. May nag-camp dyan. Na-amiss ako sa tree na yan. Ang cute ng tree na yan. Yan siya. Cute. Grabe guys. It's a beautiful day today.
while walking dito. Guys, dito po ang area na to is Alii Drive to Keho. So ayan, while walking lang naman para makita niyo yung view dito. Ang cute. Oh, pakita ko sa inyo ang daming plumeria flower dito. Plumeria flower, ayan. Lalaki niya guys. Plumeria flower. So ayan. Tsaka yung mga bahay dito guys is mga for rental. Yung mga galing mainland, dito sila nagsistay. Kasi malapit kasi sa dagat. Easy access sa kanila. So ayun. Kita nyo guys, ang daming tao sa labas. Kasi the reason is either walking, jogging, or naglilinis, or nagpapawalk ng kanilang mga pets. Ayan. Wala po dito mga marites, okay? Hindi po yan oso dito. Oh, another plumeria. Ayan na naman, plumeria na naman siya guys. Plumeria flowers. Oh, diba? Tsaka hindi mo makikita yung mga basura dito na nakakalat. Either lang mga flowers or mga dried leaves. Oh, another plumeria flowers na naman. Ang dami niya. Grabe. Oh. Mamaya kuha tayo ng flowers dito guys. Ilagay natin sa tainga. Oh, $25 daw yan. Garage sale na. $25. Ang gaganda pala ng mga bahay rin dito. Ay, cute siya. Cute ng bahay na to. Sana all, pag mayaman ako, ganyan ko ipapatayo yung bahay ko. Cute oh, may mini pond siya. O diba? Mga may-ari niyan is mga milyonaryo. Sana all. Oh, ayan, diba? Gaganda. Ay, ang cute nito. Ayan siya. Another plumeria flower na naman. Ay, ito bago siya. Nalaglag lang. Nalaglag lang siya. So, hanap tayo ng mas maganda. Cute naman. Pangarap ko talaga magkaroon ng mga bahay na ganito. Yung simple lang pero maganda tingnan. Ganda. Uy, ang cute din nito. Ang cute na bahay. Sana all. I like that house. Uy, grabe. Yan ang sabi ko sa asawa ko. Sana naging mayaman ka na lang. Sabi ko para mayroon tayong ganito. Sabi niya, alam mo, kahit mayaman ka pa, kung hindi naman masaya, wala rin. Kailangan kasi hanapin mo raw yung kasiyahan mo talaga. Like katulad niya, masaya lang siya na mayroon na siyang bahay dito, may trabaho, napapakain kami, nababayaran yung utang namin, healthy kami, may medical kami, stable job. Yun lang, kasi pag iisipin mo raw na marami ganito ganyan, same thing din daw, maraming problema din daw yung mga mayayaman. So yun, ganyan, diba? Ang dami kasi mga nire-renovate ngayon. Ayan siya, daming renovations going on. Mayayaman din kasi yung mga nakakabili nito eh, mga mayayaman. So ayan, Ampalaya. Ayan. Ampalaya yan guys. Oh, di ba? Ampalaya. Yung mini ampalaya niya. Guys, makakain to eh. Kinakain siya eh. Kaso maliliit lang, ayan.
So tiny. Maghanap tayo rito. La, grabe oh, ang liit lang niya. Alam nyo guys, karamihan talaga dito ng mga ibang Pilipino kumakain talaga sila ng ampalaya. Kaso yung ito, maliliit siya eh. Ayan. Maliliit. Maliliit na ampalaya. So ayan guys, nakahanap ako ng flower. Ang cute niya oh. So ilalagay natin dito. Ilalagay natin. Meaning niyan is married ka. Sa Hawaii culture, married ang tawag dyan. Oh, diba? Okay, is another nice house. Mayaman, mga mayayaman talaga ang nakatira dito. Galing mainland, mga mainland people. Ay, so grabe lang ako nakapan. Ganda ng view nila guys. Mapapasa na all ka na lang. Ito papakita ko sa inyo mamaya maya. Yung bahay na my favorite. My favorite bahay dito. Pakita ko sa inyo. Ito siya. Basta ma-amaze kayo sa bahay na to. Ang ganda. Guys, ito nga pala yung bahay na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan. Ang ganda ng bahay na yan. Ito yung favorite kong bahay. Sabi ko sarili ko, sana pag makaipon ako or maging successful sa life, ito yung gusto kong ipatayo. Ang ganda nito guys, blue and white. Kasi yung favorite ko talaga is mapunta yung Santorini sa Greece. It reminded me na itong bahay na to is parang Santorini effect. Like feels like Santorini. Ang gandang bahay, di ba? Di ba makapapasana all kayo eh. Sana na lang. Ganda talaga nito guys. This is my favorite house. Wow. Parang mayaman ang nakatira dito kasi maganda yung babae. It's a beautiful house, diba? Sabi ko sa inyo, diba? So ito naman dito is Kahalo Beach. Ang nangyayari dito is snorkeling area siya. So ito siya guys is a small Catholic church. Yung ito, yung maliit na bahay or parang simbahan natin yan. Okay. So ito siya is Catholic church. Ayan. So diba? Ito yung Kahalo. This is Kahalo Beach. Marami dito nagsasurf. Ayan. So surfing class sila. Surfing. Ayan. Maraming tao ngayon. Surfing capital. Over here. Ganda siya, diba? So ayan guys, pabalik na ako. Kasi nga sobrang init. Inom muna tayo ng tubig. Para hydrated habang nagwo-walking. So at least nakapag-walk ako ng mahaba-haba. Kasi sobrang walang ganap sa life lately. So ito, walking muna tayo. Ganda talaga dito, Diyos ko Lord. Mapapasa na all ka na lang. Mayayaman kasi yung mga nakabili ng mga condos dito eh. Swerte. Beachfront yung mga view nila. Pero pag bibilhin mo to ngayon, sobrang mahal.
aaray ka talaga. So yun ang nakakatawa dito. Sinasabi nila ay sa Paradise, pero mahal din. Mahal talaga ang cost of living dito. Cost of living dito is hindi basta-basta. So yan guys, pabalik na ako papuntang Magic Sand dahil andun yung asawa ko. So I'm feeling good kasi nga ang ganda dito. Nakapag walking tayo, lumabas yung mga toxins natin sa katawan. So ayun, pakita ko sa inyo mamaya guys later on kung anong ganap doon sa Magic Sands. Okay guys, I'm back. So pabalik na ako dito. Tingnan natin dito kung ano yung itsura. Ganun pala siya. It's a coral reefs. Mga coral reefs. Pag sabing kapo dito sa Hawaii, bawal talaga siya. Historical sites kasi siya, oh. Ayan. So just be aware lang pag nandito kayo sa Hawaii, pag sinabing kapo, meaning that's a religious site na bawal mong puntahan. Ayan. Kasi sacred place yan eh. Ayan siya. So ito naman yung area na papunta doon is Magic Sand. So puntahan ko yung asawa ko doon kung anong ginagawa niya. Ay, ganda ng alon guys. Ang cute, diba? Ay, may naliligo ngayon. Ayan sila. Grabe, nakakatakot yung alon. Kaya nga hindi ako naliligo dito kasi baka sisinghutin ka. Nakakatakot. Di ka pa na marunong lumangoy, so wag ka na lang lumangoy. Please. Yan, diba? Tingnan natin kung ano ngayon ang happenings dito. Diba? So dito naman park hour 7 AM to 8 PM. Ayan siya. 7 AM to 8 PM. And then ito. Para alam nyo guys. Ayan. Ay, grabe. Ang linis talaga. Sobrang nakaka-amaze. Ayan. Ayan lang. Tingnan natin dito kung ano mga happenings nila. Kaya ako mahilig mag mga volleyball. Oo. Meron dito mag volleyball. Tingnan natin kung andito pa yung asawa ko nag-aantay sa labas. Andito pa siya. Oh, andun pa siya. Okay. Okay. So relaxing. $4.85. $4 something? Per pound. Oh, $4.85. Okay. But that's probably like $5 per pound. Okay. Oh my god. Parang maple oranges $2. Sobrang mahal niya guys. May nagdapak ko. Not good anymore. Oh,
Oh, this is a good one. I think I'm gonna get this fish. Okay, I'm gonna get this fish. Look at this fish. Drake. I'm gonna get this fish. That's a good one. Ay, kaya. Okay lang po. Swerte may isda ngayon. Malaking isda. Oh, thank God, meron na silang marinated dito, yes. Bili ako nito ng dalawa. Ayan. I don't think we have any room in the freezer. Alright guys, so that's all for today's video. So naggala kami, nag-hiking ako for today, and then nagpagawa ako sa color ng buhok ko kasi papunta kami ng Japan. Tapos niluto ko na rin yung isda. So thank God merong isda tayo. So ayan guys, so sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking mini vlog for today's whole week. And then please like and subscribe on my YouTube channel, and please don't forget also to check out on my TikTok page and my Facebook page. So ayan guys, thank you so much for watching. Bye!